Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong Facebook reel posted by Rigondula Ping. Title ganito, magkakatotoo na ba ang mga hula ni Rudy Baldwin? Ito, interview ni Corina Sanchez sa isang babae, hindi ko kilala ito. Ilang may sinasabi niyang nakita niyang mangyayari kay PBBM. Pangitain o vision. I don't know kung mangyayari ito. Kaya nga tinatanong. Pag-usapan lang natin. Pakinggan ha. Mangyari. Yung dapat na managot ay dapat managot ay hindi po. Nakakapangilabot din daw ang prediksyon niyang posible raw na may mangyari sa presidente ngayong taon. Ano ang magiging kahihinatnan ni PBBM niyan at ng kanyang administrasyon? Matatapos ba niya ang kanyang termino? Kung malampasan niya yung milestone, Matatapos niya? sa nakita ko mismo rin mismo. Okay. Hindi sa hindi po, wala akong part dito Kinikilingan, wala na kang kinikilingan. kinikilingan. Wala talaga. Kasi nakita ko siya, inatake siya, natulog. Pero kung sakaling malagpasan naman daw ni PBBM ang panganib sa kanyang buhay, hindi pa rin daw siya safe. Mahirap baliwalain ang mga pangitain ni Baldwin, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa politika na maaaring mapatalsik naman daw sa kanyang upuan si Marcos Jr. Pilipilis lang yun eh. Atakihin siya ng tulog. Either magbababa siya ng kusa, o either matapos niya na may kahit paghihingalo na ay ayusin. Nakakapangilabot naman. Anyway, speaking of hula, mahilig din akong magpahula-hula nung una. Gaganyan yung palad. But later on, I learned na yung hula-hula, hindi yan kalooban ng Diyos. Kaya hindi ako naniniwala sa hula. Kasi ang buhay natin nasa kamay ng Diyos. Bago pa tayo na ipanganak, na naisulat na yung destiny ko, yung tatahakin ko, nandyan na sa kamay ng Diyos. So, ang ginagawa ko ngayon is, inaalam ko ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Para yun ang sundin ko. Kasi iba yung kalooban ko, iba ang kalooban ng Diyos. Magkaiba yun. Nung una, kalooban ko ang aking sinusunod. Kaya lang magulo ang buhay ko. Wala akong kaligayahan, walang contentment, walang magulo ang buhay ko. Nung nakita ko ang kalooban ng Diyos sa akin at nag-commit ako na, Lord, not my will, but your will be done. Ayun na, gumanda na ang lahat. So, kanya-kanyang pananaw tayo, basta hindi ako naniniwala sa mga hula-hula. At meron ding taong naniniwala. Depende na lang sa ating So, pagdating naman sa presidente, tatlo lang yung mangyari, yung sinabi niya. Yun. Siya dahil sa yun? May stroke siya o natulog yung nakakapangilabot. Huwag naman sana. Or bababa siya sa pisto or maghihingalo na. Pangitain lang niya yun. But nasa atin na kung maniwala tayo o hindi. So yung bababa sa pwesto, wala na yun. Makita nyo? Wala nang masyadong nagrarally. Kaya lang nabasa ko, narinig ko na ngayong February 25, di ba, People's Power o EDSA Revolution Anniversary. Parang may nag-ano na naman na mag-rally. But wala na rin. Yung panawagan na BBM resign, parang mahina na yun. Huwag na kayong umasa na magre-resign siya dahil hindi siya magre-resign. Depende sa kalooban ng Diyos. Ang makakapagpatigil lang sa kanya, yun, ganyan, sakit. Yun nga, nasa Diyos lahat ang pagkontrolar sa nangyayari sa ating buhay. So, kailangan natin, political stability. Kaya lang itong nangyayari ngayon, pagpalagay natin, gagaling yung kanyang sakit. Balik siya sa normal. Mahirap pa rin dahil itong kaliwat kanan na impeachment. Ang image natin sa labas ng bansa, sa mga namumuhunan, foreign investors, nagkakaroon tayo ng political instability dahil sa,
talamak na korupsyon at yung impeachment, dalawa na nga ini-impeach eh. Presidente at ang vice presidente. So kung matuloy yun, di Senate President mag-take over. Ay kung ikaw, namumuna, negosyante ka, mag-i-invest ka pa ba sa bansang ganito? Kaya nagre-reklamo na ang mga business leaders. Kahapon may narinig akong interview ng, sino ba yung nag-interview? ANC, ABS-CBN News Channel. In-interview nila yung presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Anong sentimento ng business community sa nangyaring korupsyon? Galit kami. Billions of pesos ang ninanakaw. May narinig akong interview ni Corina Sanchez sa isang religious leader, yung Christ Commission Fellowship kay Senior Pastor Peter Tanchi. Ganon din. Sabi niya, kung bakit mahirap ang Pilipinas, dahil ang gobyerno natin corrupt. Billions ang ninanakaw. Sentimento. Corruption, talamak. Yung survey ng SWS, halos lahat ng Pilipino nagsasabi, talamak ang corruption ngayon. So, paano nila mapapatigil ito? I don't know. So, tama si BP Sara, God save the Philippines. Diyos na lang ang bahala sa atin.